Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, la tattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi shay illa an tattaqu minhum tuqa. Sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, huwag daw anya natin tatangkilikin ang mga kafirin na bilang awliya. Huwag natin sila tuturingin na mga katangkilik o kasuporta ang mga kafir min dunil mu'minin kung ito ay laban sa kapwa natin Muslim. Huwag daw natin pipiliin ang mga kuffar laban sa kapwa natin Muslim. At sabi ni Allah, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ sino man ang gumawa nito, falaysa minallahi shay. Kumbaga sinasabi ni Allah, sino man ang Muslim na pumili ng kafir laban sa kapwa niya Muslim, parang sinasabi ni Allah, wala kang kwentang nilalang. Falaysa minallahi shay. Tinuturing ni Allah Subhanahu wa ta'ala na isang Muslim na mas pinili niya, tinangkilik niya ang kafir kaysa sa kapwa niya Muslim, falaysa minallahi shay. Wala kang kwentang nilalang, sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa an tattaqu minhum tuqa. Maliban na lamang na ikay tinakot o natakot ka para sa sarili mo, kaya mo napilitang pinili ang isang kafir. Marami sa mga Muslim ngayon nag-aaway-away para tangkilikin ang mga kuffar. Para tangkilikin ng mga hindi mga mananampalataya, para tangkilikin ng mga tumakwil sa Quran, tumakwil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa ating kapwa Muslim. Wajib sa isang Muslim na tangkilikin ng kapwa niya Muslim at suportahan ang kapwa niya Muslim. At sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsur akakal Muslim daliman o madlum. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tulungan mo daw anya ang kapatid mong Muslim, daliman o madlum, siya man ay gumagawa ng kabutihan o gumagawa ng kasamaan. Tulungan mo siya, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, ansuruhu id kana madluman, afara'aita id kana zaliman, kayfa ansuruhu? Sabi niya ng isang sahaba, Ya Rasulullah, kaya ko siyang tulungan kung siya ang gumagawa ng kabutihan. Pero paano naman kapag siya ang gumagawa ng kasamaan? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahjizu o tamna'u min dhul fa in dhalika nasruhu. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pigilan mo siya gumawa ng kasamaan at ito ang paraan ng pagtulong mo sa kanya. Pero, ang panuntunan, tulungan mo ang kapatid mo sa anumang paraan. Unahin mo ang kapatid mo sa anumang paraan. Kaya panuntunan nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na dapat ang kapatid natin, ang inuuna natin, ang mga Muslim ang inuuna natin, laban sa mga hindi mananampalataya. At sabi pa ni Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tatawallaw, kung hindi kayo susunod, yastabdil qauman ghayrukum, ay papalitan kayo ni Allah, thumma la yakunu amthalukum. At itong ipapalit ni Allah sa atin ay hindi natin magiging katulad. Kung tatangkilikin natin ang mga kuffar laban sa Muslim, papalitan tayo ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindi yung ipapalit ni Allah mas mahigit at mas mabuti sa atin, sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Panghuli, sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, sundin natin si Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulahu, at sundin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la tanaza'u, at huwag kayo mag-away-away. Sabi ni Allah, wala tanaza'u. Pwedeng magtakhtalif, pwedeng magkaroon tayo ng magkakaibang opinyon, pero huwag kayo mag-away. Pwede magkaroon ng iba't ibang opinyon. Ang mga sahaba nagkaroon ng iba't ibang pananaw, iba't ibang opinyon, pero hindi sila nag-aaway. Hindi sila nag-iinsultuhan sa bawat isa. Hindi nila inaalipusta ang bawat isa. Nagkakaroon sila ng hindi pagkakasunduan, pero hindi nawawala ang kapatiran. Sa atin ngayon, lalo sa social media,
Madali nating insultuhin ng kapwa kapatid natin. Nauuso ngayon yan. At nakakalungkot, marami pa dito ay nag-aangkin o nagtatanga ng kaalaman sa Islam. Sinabi ni Allah, ati'u Allah wa rasulah, wala tanaza'u. At huwag kayong mag-away-away, patafsyalu. Matatalo kayo ng kufar. Watadhab rihukum. At tatanggalin sa inyo, lalayo sa inyo ang rihum. Yung maratabat nyo, yung izza nyo, yung pride, mawawala sa atin. Ang sabi ng mga tafsir, mawawala yung rih. Yung takot ng mga kufar sa mga mu'min, mawawala yun. Saan? Kailan? Kapag nag-away-away kayo sa mga bagay na walang kwenta. Matadhab rihakum. At sa panghuli, sinabi ni Allah dito, wasbiru. Inna Allaha ma'as-sabirin. At magsabar kayo, kasama niyo si Allah. Kailan sinabi ni Allah na magsabar kayo? Nung sinabi niya na huwag kayo mag-away-away. Para bang kung titignan mo ang konteksto ng aya, pahabain mo ang pasensya mo sa kapwa mo kapatid. Magsabar ka. Magsabar ka sa kapwa mo kapatid. Nang sa gayon ang pagkakaisa hindi masira at ako ay kasama niyo. Yun ang sa atin, sinasabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patatagin natin ang pagkakaisa at kapatiran kung gusto natin dumating ang tagumpay ni Allah. At kabaligtaran, kapag tayo nag-away-away, kukunin sa atin ang maratabat sa atin. Kukunin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mawawala ang pangamba sa atin ng mga kalaban ng Islam. Patafsyalu. At tunay nga na tayo ay magagabi. Mga magulang at mga kapatid, iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala linisin ang ating mga puso. Patatagin ang kapatiran sa pananampalatayang Islam at ibilang tayo sa mga tagumpay na sumasampalataya at naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna Allah